Maraming assignments ang araw na iyon si Roxy. Kailangan niya mag-research sa library. Ang ibang estudyante at kaklase niya ay nagsiuwian na. Hindi naman problema sa kanila ang mga assignments na mga ito dahil may computer naman sa bahay. Ang mga iyon at madali na para sa kanila ang mag-internet at mag-surf. Samantalang siya ay kailangan pa niya magbayad ng 20 pesos sa internet shop para lang makapag-internet sa loob ng isang oras. Medyo gipit siya ng mga panahong iyon dahil di gaano malaki binibigay na allowance ng kanyang ina. Mahina kasi bentahan ng mga prutas ito mga nagdaang araw. Siguro, dahil sa mataas sa presyo ng mga bilihin. Sa halip nga namang isang piling ng saging o isang kilong lansones ang bilhin, ay kalahati na lang, yung eksakto lamang para sa bilang ng mga kakain sa pamilya. Mahirap na talaga ang buhay ngayon, at ang matinding naapektuhan ay ang mga tulad nila mga mahihirap. Ang isang kahit isang tukang si Juan de la Cruz, samantalang ang mga mayayaman ay patuloy pa rin sa pagwawaldas ng kanilang kayamanan. At ang sistema pa nito ay lalo pa silang yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Ang irony nga naman ng buhay. Di maintindihan kung kagagawa lang ng tadhana o sadyang gawa rin ng tao. Ilang oras nang nakababad si Roxy sa loob ng library. Ang kanina, mangilan-ngilang estudyanteng naabutan niya kanina, nagbabasa lamang ng mga important teenage magazine, ay kanina pa mga nagsialisan, at siya na lamang ang natira. 6 o'clock na, magsasara na kami iha, sabi ng librarian na lumapit sa kanya. Dali-daling inayos ni Roxy ang kanyang mga gamit at notebook, at saka sinuli sa librarian ang mga librong ginamit. Natapos na naman niya ang lahat ng mga research works. Kailangan na lamang niya mag-encode ng mga ito sa computer at ipaprint. 20 pesos lamang naman ang isang oras at encoding at 5 piso ang bawat pahina na pagpapaprint. Medyo mabilis naman siya mag-type. 35 words per minute. Nasanay kasi siya sa pagka-type sa luma nilang typewriter. Ito kasi ang ginagamit nila sa public school noon. Pero hindi na uubra ngayon. Kailangan naka-computer na ang lahat ng mga isasubmit na paperworks. Madilim na nang lumabas si Roxy. Naramdaman pa niya ang mahinang pag-ambon. Tumakbo siya palabas ng gate ng school. Ilang sandali pa ay lumakas na ang ulan. Sumilong siya sa gilid ng isang pizza parlor. Bihira ang mga dumadaang taytay sa bus. Pwede na sana ang jeep papuntang EDSA. Pagkatapos ay sasakyan na lang ulit siya sa kanto. Pero punuan pa rin ng mga ito. May isang aircon bus na dumating, pero mula sa salamin nito ay nakita na Roxy ang mga nakatayo nagkisiksikan na pasahero sa loob. Sandali pa siya naghintay nang biglang pumara sa harapan niya ang isang kotse. Bahagya pang siyang natilamsikan ng tubig sa may gilid ng daan. Hop in, Roxy. Mahirap sumakay dito. Sumisigaw na sabi ng nasa driver's seat na lalaki. Binuksan nito ang pintuan ng kotse sa kanyang tapat. Nagulat pa si Roxy na makita ang nagmamaneho. Jason. Wala na iyaksayang sandali si Roxy. Matagal na siyang nakatayo sa lugar na iyon ay hindi pa rin siya nakakasakay. Kaya otibiliman ay napilitan na rin itong pumasok sa loob ng kotse ni Jason. Samyok kaagad ni Roxy ang mabangong air freshener sa loob ng kotse. Pati na mamahaling pabango ni Jason. Patagilid siyang umupo, nag-aalangan, dahil basa na ang kanyang palda. Basa ka na. Sa school ka pa ba galing niyan, Roxy? Tanong ng binata. Oo, pasensya na Jason. Nabasa tuloy itong upuan ng kotse mo. Nahihiya niyang wika, habang pilit na pinupunasan ng kanyang panyo ang nabasang bahagi ng pintuan. Okay lang yan, maginong wika ni Jason at pinigil pa ang kanyang kamay na may hawak ng panyo. Huwag mo nang punasan yan. Parang nakuryente si Roxy. Maagap na hinila ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Jason. May kung ano namang kinukuha sa harapan ng kotse ang binata. Here, tawelet. Malinis yan. Hindi naman ako nag-golf kanina, kaya hindi ko yan nagamit. Go ahead.
Gamitin mo muna. Nakangiti ito habang nagsasalita at tumarap sa kanya at inaabot ang isang maliit na tuwalya sa kanya. Isang matagal ng kakilala ang turing sa kanya ni Jason. Napaka down to earth nito, hindi mapagmataas tulad ng ibang mayayaman. Ang mapupungin mga mata ng binata ay tila lalo yatang namungay. Amoy alak si Jason. Nakainom ito. Tinitigan niya ang binata na maagap naman nakahalata. Niyaya kasi ako ng Jack sa kanilang bahay. Nagkaya niya ang mag-inuman sa bar. Konti lang naman ang nainom kong brandy. I assure you, Roxy, hindi ako lasing. Maginoong paliwanag ni Jason sa kanya habang nagmamaneho. Ilang sandali lang ay nasa Robinson's Galleria na sila. Itinigil ni Jason ng kotse. Why don't we take a break? Let's have dinner first sa itaas. Treat ko na sa'yo sa pagkapanalo mo sa Miss Earth contest. Yaya ng binata kay Roxy. Tumingin si Roxy sa binata, pero bigla rin itong binawi. Wag na, Jason. Saka, hindi naman ako nanalo eh. First runner-up lang. Si Lisette naman ang hindi na ituloy ang sasabihin. Nang inaiti ni Jason ang hintuturo sa kanyang labi. O, di nanalo ka pa rin. Don't tell me. You'll turn me down, Roxy. Halos nalanghap niya ang amoy alak na hininga ni Jason nang ilapit ito ang mukha sa kanya. Tumango na lang si Roxy at natubiling umiti. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang makasama ang lalaki na kanyang pangarap. Ang lalaki noon ay inakala niyang hindi man lang niya malalapitan at makakausap. Ngayon ay totoo ng katabi niya ito at nakakausap. Papalampasin pa ba niya ang pagkakataong ito na higit pa sila magkakilala? Ipinarada ng Jason ang kotse sa parking area at saka sila umakyat sa itaas at pumasok sa Kenny Rogers. Napakalamig sa loob. Una siya nakapasok dito noon. Nangyayain siya ni Hazel na ilibre ng chicken isang araw. Matapos ang 16th birthday nito, halos hindi siya nakadalo sa birthday party ng kaibigan. Dahil na lamang siya noon may sakit. Pero ang totoo ay sinadya niyang huwag dumalo sa party na iyon dahil alam niya mga mayayaman mga bisita ni Hazel at ma-out of place lang siya roon. Tuwang-tuwa si Roxy na pumasok sila ni Hazel sa Kenny Rogers noon. Pero ibang siyang nararamdaman niya ngayon na si Jason ang kasamang kakain dito. Nang kumakain na sila ay tila lalong naging masarap ang pagkain. Nang kumakain na sila ay tila lalong naging masarap sa kanyang panlasa ang crispy spicy chicken, coleslaw at muffins. Sunod-sunod ang paknit niya sa chicken at subo nito. Nakayuko siya kaya hindi niya nakikita ang reaksyon ni Jason. Mataman nitong pinagmamasdan ang dalagita. Lalo ka pala maganda sa malapitan at kapag tinititigan. Biglang itinaas si Roxy ang paningin at nung lamang niya namalayan, sige ang kanyang kain. Samantala, hindi pa nagagalaw ni Jason ang pagkain nito. Nakatitig lamang ang binata sa dalaga. Biglang tumigil sa pagsubo si Roxy at agad nang pumarmal. Umupo ng diretso at pinunasan ng table napkin ang kanyang bibig. I'm sorry, na-conscious ka tuloy, bigla sa akin. Pagkapaumanhin ng binata, at saka nito dinampot ang kutsara tinidor at lumantak na rin ang kain sa chicken. Sige na, kain na tayo. Namumuro kang magkabilang pisngi ni Jason dahil sa laki ng chicken na sinubo nito sa bibig. Napahagik-hik si Roxy sa itsura ng binata. Bigla ay nawala ang kanyang hiya rito. Itinuloy na rin niya ang pagkain. Masaya sila. Naghamunan pa nga kung sino ang unang makakaubos ng pagkain. Kaya ilang saglit lang ay simot ang kanilang mga plato. Sabay rin silang uminom ng tubig at sabay sila nagkatawanan. Napansin nilang nakatingin sa kanila mga kumakain din doon. Saka humina ang kanilang tawanan. Buti na lang, hindi ako nag-snack kanina, kaya ginutom ako. Bulong ni Jason. Ako nga rin eh, pasensya na, bata ko lang talaga akong kumain. Wika naman ni Roxy. Wala nang anumang hiya o inhibisyon sa binata.
Nakita ko na nasa top 10 list ka sa klase ninyo. Ikaw ang tunay na beauty and brains personified. Puri ni Jason sa kanya. Habang iniaabot ang waiter ang cheat nila. Ikaw nga dyan. Nasa top 1 ng klase at buong graduating class. Bihira sa isang lalaki ang pareho mo. Responsible sa pag-aaral. Ganting puri naman ni Roxy sa binata. I need to, Roxy. Mataas ang expectation sa akin ng parents ko. May lungkot sa mga mata ni Jason nang sumunod itong nagsalita. Hindi mo masisisi ang parents mo. Nag-iisa ka lang nilang anak. And they only wish the best for you, Jason. Katwira naman ni Roxy. Bahagyang umiling si Jason. May kung ano pang gustong sabihin kay Roxy pero sinarili na lamang nito. Gusto mo gumimik pa tayo? Maaga pa naman. Yaya nito sa kanya. Tumingin si Roxy sa kanyang relo. 8 o'clock na ng gabi. Bigla siyang napatayo. Kailangan ka nang umuwi, Jason. Sigurado. Nag-aalala na ang inay ko. Natatarantang sabi ni Roxy. Sabay hablot sa bag. Okay, sige. Halika na, umuwi na tayo. Tumayo na rin si Jason at inalagay sa tray ang pambayad nila. Thank you po, sir. Come again. Pamamaalam ng waiter. Aboteng ang ngiti nito. Hindi lang dahil nagbayad si Jason, kundi malaki ang tip na makukuha niya dahil sa sobra-sobrang bayad ni Jason sa kanilang kinain. Magkahawak kamay silang lumabas ng restaurant. Nagpaubaya si Roxy. Malambot ang palad ni Jason. Para siyang umaangat sa lupa. Napakasaya niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka idinilat. Tinignan si Jason. Totoo nga. Hindi iyon panaginip lamang. Nadaanan nila ang isang tindahan ng mga stuffed toys. Niyaya siya ni Jason doon na pumasok sa loob. Pulos mamahalin ng mga tindaruan. Lumingali nga si Jason. Saka hinila si Roxy sa bandang dulo ng tindahan. Kinuhang isang Winnie the Pooh stuffed toy. May taas itong 2 feet. Binayaran ito sa counter. Magandang pangregalo iyan, Jason. Sa isang babae ba? Tanong ni Roxy sa binata. Tumango lamang ang binata habang dala ang nakasupot na binili. Niyaya na siya nito sa parking area kung saan nakaparada ang kotse nito. Maginaw pa siyang iginiya sa upuan. Saka umikot si Jason sa may kabilang pinto, sa driver's seat. Inilagay nito sa likuran ng upuan ang biniling stuffed toy. Sana maulit pa ito, Roxy. Bumuntong hininga si Jason at saka ni-start ang makina ng kotse. Ang minsan pagkasama natin ito ay sapat na sa akin. Natutuwa ako makasama ka. Seryosong wika ni Roxy. Parang hindi na niya alam na lumalabas sa kanyang labi ang mga katagang ito. Naramdaman niya. Mamasama sana ang kanyang mga mata. Pinaandar na ni Jason ang kotse. Habang daan ay panay pa rin ang kanilang kwentuhan. Madalas na si Roxy ang nagsasalita. Nakikinig lang si Jason. Nagkakatawanan sila. Mahirap lang kami, pero masaya naman. Pagkatapat ni Roxy sa binata. And that's the most important thing, Roxy. Yun ang karaniwang wala sa tulad naming mga mayayaman. May lungkot sa mga matang wika ni Jason. Magsasalita pa sana si Roxy at magtatanong sa binata. Pero tumigil ang kotse nito. Nasa tikling na sila. Ayaw mo bang hatid na kita hanggang sa bahay ninyo? Tanong ni Jason. Naku, wag na. Sige, pandaan punta sa amin. Mahihirapan ka lang. Dito na lang ako. Nang akmang bubuksan na ang pintuan sa kanyang tabi, hindi niya napapansin. Kinuha ni Jason sa likurang upuan ang stuffed toy at inalis ang balot na yon. Sandali, Roxy. Para sa'yo. Iniabot ni Jason sa kanya ang Winnie the Pooh. Sa akin ba ikamo? Akala ko ba ipangregalo mo iyan? Oo nga. Regalo ko sa isang babae. Sa'yo. Congratulations ulit and thank you sa pagsama mo sa akin. I enjoyed your company. Nakangiting wika ni Jason. May kung anong dinukot si Roxy sa kanyang bag at inaabot ang isang istampita ng mahal na birhen ng Antipolo, ang birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Eto, mumurahin lang iyan, pero kalakip dyan, ang dasal kong ingatan ka lagi ng mahal na birhen.
Matapat ang wika ng dalagita. Salamat, Roxy. Nakangiting wika naman ng binata. Salamat sa masarap na pagkain, pati na sa paghahatid mo sa akin, at dito sa regalo mo. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Pamamaalam ni Roxy na bumaba siya ng kotse. Anong kalokohan itong ginagawa mo? Bakit paggabi ka na yata ng paggabi ng uwi, ha? Bungad na Aling Norma kay Roxy. Napayok ko siya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa ina. Napansin nito, ang dala niyang malaking stuffed toy na Winnie the Pooh. Nanalo po ako sa contest sa school, Nay. Kaya niregaluhan ako ng mga kaklase ko nito. Pagpaliwanag niya, ayaw niyang sabihin kung kanino talaga nanggaling ang stuffed toy. At lalong wala siyang plano, ikwento kung sino ang kanyang kasama at kung ano ang kanilang ginawa ni Jason. Hindi na gustong bigyan pa ng alalahan niya ng kanyang inay. Wag naman puro sa school na lang ang oras mo, anak. Alalahanin mo rin sana. Kailangan mo rin akong tulungan o di kaya alagaan iba mo pang mga kapatid dito sa bahay. Malumanin na paalaala ng kanyang ina habang naghahanda ng kanyang makakain. Kumain na ako, inay. Inawatan ni Roxy sa paghahain ng ina. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Nag-blowout kasi si Hazel. Kung saan niyang paliwanag. Pero hindi makatingin sa ina. Nililigpit na mga natapos sa plantsahin nito. Pahinga na kayo, Nay. Ako na magliligpit dito. Walang kaibang pumasok na sa kwarto ang kanyang ina. 10:00 ng gabi noon. Maaga pa nga naman itong gigising kinabukasan. Ipaghahanda ang baon nila magkakapatid at pupunta sa palengke. Nang wala na ang ina, umupo si Roxy, pumikit, at saka parang nagde-daydream. Yakap ang Winnie the Pooh. Sa isang inalaala ang lahat na nangyari sa kanila ni Jason kanina. Ang mga ngiti nito, ang titig nito, ang paghawak nito sa kanyang kamay. Mga simpleng bagay at pangyayari nagpasaya ng husto kay Roxy. Marami rin namang masasayang bagay ang nangyari sa kanyang buhay, lalo na nung nabubuhay pa ang kanyang ama. Tuwing Sabado, ay nagdadala ng isang bilaon ng pansit ang kanyang itay noon dahil bago itong sweldo. At talaga nagtatalunan sila magkakapatid sa sobrang tuwa. Kapag birthday niya, nagluluto naman ang kakanya ng kanyang inay at laging palabok ang niluluto nito dahil paborito niya iyon. Napapaiyak na rin siya sa labis sa kaligayahan kapag namamasyal sila noon sa mamurahing carnival o perya at naglalaro ng mga ruleta at sumasakay sa Ferris wheel. Sigawan na sila sa tuwa. Kapag sinasabitan siya ng medal noon dahil honor siya, masaya na rin siya. Kahit nga nang mamatay na ang kanyang ama, nagagawa pa rin ang kanyang inay na maging masaya ang kanilang buhay. Kapag may pagkakataon, ay namamasyal na rin sila ng kanyang inay at mga kapatid. At kapag Pasko lalo na, ay nireregaluhan pa rin sila ng kanyang inay. At may konting exchange gift pa sila magkakapatid at nagkakatuwaan pa sa mga mumurahing regalo. Pero iba ang sayang nararamdaman ngayon ni Roxy. Ito na nga ba may hiwagang damdamin ng pag-ibig? Roxy, matulog ka na. Mahinang sigaw ng kanyang inay mula sa kanyang kwarto. Muling dumilat si Roxy pagkarinig sa boses ng ina. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng kanyang kwarto at maingat na niligpit sa cabinet mga palantsyadong damit. Tulog na ang kanyang 3 pang kapatid. Ang kanyang inay ay pabaling-baling pa. Pumasok sa banyo si Roxy, naglinis ang katawan at nagbihis ng pantulog. Pagbalik niya sa kwarto, ay tulog na rin pati ang kanyang inay. Pinatay na niya ang ilaw, humiga na rin siya at nagtangkang matulog. Pero muli siyang dumilat at sa gitna ng madilim na kapaligiran ay tila parang pilit na nag-flashback sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Jason, malinaw at detalyado.